Hello, my name is Sunny Ordoña. I am the father of Irish, Tony Fleur Ordoña. So with me is my wife. Ako naman si LV Ordoña, nanay ni Irish. Si Irish, dalawa yung first name niya. Irish Tony Fleur. Yung Irish, ang nagpangalan nun si... Ako ang nagpangalan kay Irish sa first name. Tapos yung Tony Fleur, galing yun dun sa birthday niya na March 24. Yung 24, hinanapan ko ng tunog na 24 na kaya lumabas yung Tony Fleur. Ayun, so kaya actually dapat ano yun eh, Tony Fleur kasi March 24. So kaso masyadong mahaba, baka mahirapan siya magsulat sa nung nursery siya o nung ano. Kaya kinat na lang namin, ginawa na lang Tony Fleur. Kaya naging Irish Tony Fleur. Tapos, nung habang lumalaki si Irish, mga between 1 and 2 years old, maswerte kami kasi merong tumitingin kay Irish. Kasi meron kaming maliit na business noon, parang karinderya, kantin. Kantin. No, kantin. No? Ayun, yung kasama namin dun sa kantin, umuwi sa bahay. So, dun nakatira sa bahay, di ba? Doon nakatira at saka Natutulog. doon natutulog sila. Tapos ngayon, pag hindi pa sila pumapasok sa kantin, inaalagaan niya si Iris. Inaalagaan nila. Oo. Si, si Ate Duday, si Joanne, tsaka si Ate Sheshe. Ate Sheshe. Ayun. Si Cheryl. Happy 18th birthday, Irish! So, remember, Ate Shishi? Grabe, hindi ako makapaniwala na you're all grown up now. In my mind, you're still the little baby na mahilig kantahin, sayawin, paulit-ulit yung Barney songs. I haven't seen you grow over the years, but I know that you've become an amazing girl, amazing woman, to be exact. I wish you all the happiness, success in what you do right now, especially in your school, and enjoy your day and make the most of every moment. Happy birthday. Tapos, nung 3 years mahigit si Irish, between 3 and 4 years old, na-hire si Mami sa ibang bansa. Okay, so masyado pang bata si Irish, so nawalay na agad si Irish kay Mami niya. So ang ginawa namin, tuwing may okasyon, nagbi-video call. Actually, kahit walang okasyon, nagbi-video call kami. Tapos, kahit wala nga si Mami sa cellphone o sa laptop, nire-record ko si Irish, tapos pinapay ko, "Hi Mami, hello Mami," pinapagano ko para constant yung bonding nila. Para hindi makakalimot. Oo, hindi makakalimot. Mini-message sa akin ni Sunny every day kung anong ginagawa ni Iris. So, doon na lang makikita ko na, ayun, masaya naman sila. So, nakakatuwa. Kahit malayo ako, parang hindi ako physically lang malayo, pero puso is malapit kasi nakikita ko ang mga ginagawa nila. Continuous yung bonding. Pati kay Twine, hindi sa panganay na Panganay kapatid. din. Wish muna! Naku naman! Yeah! Up! Palakpakan! Uy, suot mo yung bigay ng Mami ah. Oh? Ay, yan. Oh. Sabi mo, hi Mami. Hi, Mami. Okay, 3, 2, 1. Bye-bye, Mami. Bye-bye, Mami.
Tapos, nung, yun nga, na-hire si Mami sa ibang bansa, hanggat maaari, si Ate Lorna, si Mama Lorna yung kunin na mag-aalaga kay Irish kasi talaga napagkatiwalaan. Kasi siya yung nagpalaki kay Twain doon sa panganay namin. Kasi nung nag-usap na mag-abroad na ako, sabi ni Daddy na hindi ka pwedeng mag-abroad pag hindi yun ang kukunin namin, si Hindi Mama Lorna. Lorne. So ngayon, kinonvince ko si Mama Lorne na kahit 6 months lang, talaga, napapayag ko naman siya. Mabait naman yung yayan la Iris at saka ni Twain. Kaso, hindi lang 6 months. Masaya ako doon dahil si Mama Lorne talaga mapagkatiwalaan. At saka, naka-support naman si Ate Roxanne. Yan yung hanggang ngayon kasama ng mga bata. Si Ate Roxanne. Siya na talaga yung nagpalaki naman na. Siya na nagpalaki Oo. ngayon. Kasi si Lorna, nag-asawa Nag-asawa na. kasi umuwi. Umalis. Tapos yun. Buti, maswerte kami. Nakakasama namin si Lorna at si Ate Roxanne. Buti, available sila pareho. And then, nung dumating yung pagkakataon na umalis nagpaalam si Mama Lorna. Kasi mag-aasawa daw. So, ayun, buti lang, may nakuha naman kaming kapalit niya, si Ate Yeyeng. So, tapos si Ate Yeyeng, iba naman ang ang approach na ito. Binabasahan niya ng Mga story. short story si Iris kasi bumibili ako noon ng mga short stories na book. Tapos hindi ko alam. So ginagamit pala niya yun, binabasahan niya. Binabasahan niya. Si Iris bago matulog, ganon. Hi Irish! Happy 18th birthday! Wish ko sa'yo na sana mag-succeed ka in pursuing your dreams and mga goals sa life mo, and continue not just being a good role model student but also a good role model person for everybody. Take good care always, especially your health. And again, happy 18th birthday. God bless you. Tapos minsan nga wala si Yeyeng. Ako naman ang nagpatulog. So binasahan ko din siya. Hindi siya matutulog pag hindi siya na binabasahan. Oo parang ganun eh. Tapos yung binabasahan ko siya, sinabayan niya ako. Sabi ko, marunong na pala magbasa si Iris. Sa ulado na. Yung pala, memorize na niya yung nabasa sa kanya. So, Ulado na. ayun, tapos minentain na lang namin yung ganun hanggang sa nag-nursery na siya, nag-grade 1, binabasahan ko na siya. Tapos hanggang sa ako na ngayon nakakatulog, nauna na ako makatulog sa kanya. Hindi siya yung pinapatulog ko, ako ginigising na lang ako. Ang binabasa ko sa kanya tungkol sa mga heroes, tapos meron pa nga siya yung Butterfly Garden na wala na kasi nung lumaki. Tapos ayun, yung 10 magkakaibigan, yun yung na-memorize niya. Yun. Thank you, Ate Yeyeng. Ate Yeyeng, thank you. Si Irish, mahilig mag-blow ng candle yan nung bata pa siya. Yung first time niya na nag-blow ng candle nung birthday niya is 2 years old siya. Yun. Nakuha na namin ng video yun eh. Tapos, nung mga sumunod na birthday, actually, kahit hindi niya birthday, Mami, Siya nagbo-blue. kahit nga hindi birthday okasyon eh, kahit anniversary, siya, pakikipag-unahan niya kay lolo niya, lalo na. Minsan nga, birthday ni Twain eh, inunahan niya mag-blow yun eh. Siya Birthday nag-blow. ng ate niya. Birthday ng ate niya. Siya pa rin yung nag-blow ng candle. So, yun, hanggang sa nung lumaki, siyempre, siya na nag-blow. Siya pa rin nag-blow. Uy, naku naman. Daya.
Tapos, nung may isang event sa SSA nun, sa School of St. Anthony, parang linggo ng wika. So, may isa ng suggestion kung ano yung ipoportray niyang role, character para doon sa linggo ng wika. Sabi ko, si Miriam Defensor Santiago. So, kasi si Miriam Defensor, pagka nagtotok yan, pagka nagbibigay ng speech yan, meron siyang may portion siya ng pick-up lines. So, yun yung kinapture niya dun sa presentation niya dun sa linggo ng wika. And now, it's time for pickup lines. Tanong, Google ka ba? Kasi lahat ng hinahanap ko sa'yo ko natagpuan. Sana FB status ka na lang para pwede kitang i-like. Boy, nasa dugo namin ang pagiging gwapo. Girl, ganon? Bakit nasa dugo lang, wala sa mukha? Tanong, password ka ba? Kasi hindi kita pwedeng kalimutan pero kaya kitang balikan. Maraming pong salamat at magandang umaga ulit. Isa pang trivia, mahilig sumayaw yan. Actually, hindi ko alam yun na mahilig siyang sumayaw. Nalaman ko na lang nung nakita ko siyang nag-present dun sa SSA. Pero nung mali siya, nagsumasayaw na rin siya eh. Oo. Pero hindi ko, pero sa bahay kasi hindi siya sumasayaw eh. Minsan na lang nun, nagpapatutog kasi yan pagka nasa banyo, nasa CR, habang naliligo. Bigla na lang kumalabog. Ang takot ko eh. Ang takot ko, kinato ko eh. Tapos sumagot naman agad. Sabi niya, okay lang daddy. Tapos hininahan niya yung tugtog. Sumasayaw siya sa banyo. Malaman, nagpa-practice sa banyo. Yun siya, mahilig siya kumanta. Kanta, di ba, nung kumakanta siya nung maliit pa? Oo. Oo, tapos mapasok siya sa SSA. Sayaw naman. Ayun. Oo. Ganun. Tapos nung nanonood nga ako, nung nagsasayaw sila, may portion pa doon na nag-showdown siya eh. Tinawag na lang yung pangalan niya, tapos bigla na lang nagsasayaw doon. Nagulat siya kasi binagit yung pangalan niya. Buti lang na, na-capture ko pa rin sa video.